Ilocano, ang mga taga Isabela, mga taga Luzon, ay solid Duterte! Ako ay isang Ilocano. Kaming mga Ilocano, pati mga Bisaya, Papahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. O eto na, mga banateros ha, nayanig na naman ang buong mundo sa kaarawan ni Rodrigo. Kaya ayun, gigil na naman ang mga kalaban dahil wala pa ring humpay ang suporta at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. Ay, nako po! Oo. Nagpapasalamat po ang buong pamilya sa pagdalo ninyo dito sa Hague para sa 81st birthday ng tatay namin si PRRD. Happy birthday ulit! Nandun just dulo. Ito pa, ha? Ito ay isang balitang ikakalungkot na naman ng mga anti-Duterte. Salamat sa nurses at doctors sa nag-alaga sa kanya. Healthy po siya, medyo tumaba na. Yun lang na medyo hindi naliligo dahil wala ko siyang katabi matulog. Yung mga nananalangin dyan, baka mauna pa kayo. Oh, samantala, mga supporters ng kabilang parlor, galit na galit sa sinabi ni Attorney Respicio. Alamin natin kung bakit sila galit na galit. Ano ba sinabi? Ano, BBM? Ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na iredim mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Okay. At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ang mahalagang balita na may kinalaman sa ating bansa. At dito po sa episode na to, pag-uusapan po natin ang ipinagdiwang natin noong nakaraan, Sabado, itong ika-81st na birthday ng dating pinakamamahal natin na presidente na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte, kung saan dumagungdong na naman sa buong mundo ang sigawan ng apelyedong Duterte. Yan. Okay. At syempre marami na namang gigil na gigil, marami na namang galit na galit, lalo-lalo na kay Attorney Respicio, Harold Respicio. Kasi may sinabi siya doon sa kanyang speech, mga kababayan, na hindi ata nagustuhan ng mga supporter ni Marcos Jr. at nanggagalahiti po sila ngayon. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Kasi hindi talaga nila matanggap na wala nang solid north. Okay? Wala na pong solid north, kundi solid north. Okay? Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Kaya ano pa hinihintay mo, Huwag kakalimutan. Gawin mo na ngayon yan. Okay, gawin mo na, Okay. So, mga kababayan, noong Sabado po, ipinagdiwang po natin ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Pangulo na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. At second year, 2 times in a row, mga kababayan, kung saan buong mundo ang nagse-celebrate. Di ba? Buong mundo, hindi lang sa Pilipinas ipinagdiriwang ang kaarawan ni Pangulong Duterte. Di ba? Kundi sa buong mundo. Dumagungdong na naman, di ba? Nagsigawan na naman. Marami na naman ang lumuha, marami ang nalulungkot pa rin, ang ungulila sa ating mahal na presidente. Pero, hindi rin talaga maiiwasan na marami din ang nanggagalahiti. Di ba? Marami ang nanggagalahiti dahil sa kabila ng paninira nila sa mga Duterte, patuloy pa rin na minamahal ng taong bayan ang apelyedong Duterte. Yan. Okay? Di ba? Napakalaki ng pagkakamali na ginawa nila dahil akala nila, noong dinukot nila si PRRD, akala nila mawawala ang suporta ng mga Pilipino sa kanya. Pero, kabaliktaran ang nangyari. Nagkamali sila dahil, alam nyo, nakikita natin na lalong minamahal
at sinusuportahan ng mga Pilipino, hindi man lahat, pero majority ng mga Pilipino ay sinusuportahan pa rin si PRRD. Maya-maya, ipapakita natin kung paano pagsuporta, kung bakit natin nasasabi ito, ipapakita natin mamaya. At dahil dyan, ingit na naman yung mga kalaban dahil wala silang ganito eh. Di ba? Wala silang ganito. Di ba? Nakita nyo, si VP Sara Duterte, si Basti Duterte, yung mga pamangkin ni VP Sara, close na close sila, di ba? Kung ibig sabihin, nagkakaunawaan ang kanilang pamilya. Kasi nga, wala silang halong pamumulitika eh. Dito sa kabila, Marcos Jr., Amy Marcos, di ba? Halos magsapu ka na yung dalawa. Nag-aaway na. Nag-aaway dahil, hindi nagugustuhan ni Amy Marcos ang patakaran ni Bongbong Marcos Jr. So, doon pa lang mga kababayan, napakalaki na ng pagkakaiba. Di ba? So, biruin mo. Yung mga Duterte, ayos na ayos ang pamilya nila. Di ba? At maliban dyan, buong komunidad. Di ba? Karamihan sa mga Pilipino, mahal ang mga Duterte. Kasi biruin mo, biruin mo, birthday ni PRRD. Ang nagse-celebrate kahit ibang lahi. Di ba? Oo. Ngayon lang nangyari yan eh. Di ba? Ngayon lang nangyari. At isipin nyo na lang, kung halimbawa, si Bongbong Marcos Jr. nasa dahig, balik na rin natin. May pupunta kaya? Meron kayang magse-celebrate? May ganito kabonggang selebrasyon? Meron kaya? Etong selebrasyon na ito na inisyatibo ng mga OFW. Sa tingin ko, wala eh. Kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala namang pagmamahal talaga sa mga OFW. Biruin mo, nagkakagulo na diyan sa Middle East. Ang iniisip pa rin niya, yung ipapadala ng mga Pilipino na OFW, yung remittance pa rin. Di ba? At nung dumating yung mga OFW na nirepatriate galing sa ibang bansa, nakita nyo naman, di ba? Na halos hindi pinapansin si Marcos Jr. Kung si Marcos Jr. ang nasa loob ng dahig ngayon, baka matuwa pa ang majority ng mga Pilipino. Di ba? Pero ito, na nakikita nyo, si PRRD na may hawak na coke, hinihintayan ng mga Pilipino na makabalik sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal naman ng mga Pilipino si PRRD dahil ipinaramdam ni PRRD na may gobyerno. Di ba? Hindi siya nangurakot. Although, hindi perfect yung administrasyon ng Duterte, may mga korupsyon na nangyayari, pero hindi, kasi grabe yung ngayon. Di ba? Sabi nga ni Winnie Monson, di ba? Nalagpasan pa yung nakaw ng tatay. Di ba? So, ngayon mga kababayan, ipinaramdam ni PRRD sa atin na may gobyerno, ipinaramdam niya na may kakampi tayo, lalo ng mga OFW, hindi lang OFW, lahat ng Pilipino, naramdaman natin lahat yun eh. Yun ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng mga Pilipino si Rodrigo Roa Duterte. Kahit gaanong paninira, wala na naniniwala eh. Di ba? Wala na naniniwala kasi nga, mas naniniwala ang tao doon sa nararamdaman nila kaysa doon sa naririnig lang nila. Ngayon, puro lang, naririnig lang natin, gagawin natin ganito, pag-aaralan natin ng ganyan, hindi tayo magaganito, pero baliktad yung nangyayari. Di ba? Kaya patuloy na dumadami, bumabaliktad, sumusuporta ngayon. Kung sino man ang tatakbo na may kahalintulad ng pamumuno or leadership ni Pangulong Duterte, mukhang doon na ang punta kahit itong mga politiko. Di ba? Sa Davao, napakaraming politiko na pumunta. So, parang all roads leads to Davao na naman ngayong 2028. Di ba? Pero balik tayo dito sa birthday muna ni Pangulong Duterte. At kanina nakita ko may upload si Boss Daday regarding sa mga isinagawang rally dito sa Pilipinas. Hindi ko natapos panoorin. Pero dito sa video natin, dahig po. Dahig po ang panoorin natin kung saan sa katerbang mga OFW pumunta para ipakita ang pagmamahal at suporta kay PRRD. Biruin mo, yung sinasabi nilang karton, mahal na mahal ng mga Pilipino. Samantalang yung mga iniidolo nila, mga totoong tao, nandyan yan nakaupo sa gobyerno, nakapwesto, pero isinusukan ng mga Pilipino. Di ba? Ito, mga kababayan, panoorin po muna natin ang kaganapan noong Sabado diyan sa Dahig. Ito yung mga hindi pa nyo napapanood yung mga tagpo na hindi pa napapanood, panoorin po natin. Okay? Mamaya pag-usapan natin yung mga galit na galit kay Respicio. Kung bakit, alamin natin yan maya-maya. Okay? Let's go!
Panoorin natin to. The Hague, pasok. Thank you. Hindi ko alam kung magtagalog ako kasi hindi ko marunong masyado magtagalog. Pero Bisaya, raise your hands. Okay, majority Bisaya. Salamat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ang buong pamilya sa pagdalo ninyo dito sa Hague para sa 81st birthday ng tatay namin si PRRD. Happy birthday, Ria! Nandun just dulo. Naubos ang wala akong masabi sa dami ng tao. Para man to rally. Sa Binisaya, daghang kayong salamat kaninyo. Kunya kuhaon po na akong higayon di ay sa katong mga nitambong sa Davao. Sina Congressman Barsaga, Congressman Leviste, Congressman Cardema, si Atty. Topacio, daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa gabinete ni PRRD na hapit pa matigok ganiha si Mutaldea. Daghang kayong salamat kaninyo sa kanunay pagdumdum sa adlaw nga tawhan ni PRRD. At sa lahat ng nandito, to my brethren from Belfast, maraming salamat mga kuyang. To Worshipful Lester Balabat from UK, maraming salamat. At sa lahat, meron pa Germany. Canada, Ireland, bukang ang buong mundo nandito sa Hague ngayon. Kumita ata ang Hague sa atin, mga Pilipino. Hello po, ma'am. Ano pa ba? France, okay lang pala ibanggit yung France. Pilipino po tayo lahat. Kahit saan man sa mundo. Ay, thank you, sir. Ay, galit na, oh. Thank you. At sa yung parating pa lang, sa mga dinaanan kong hindi nakapapicture, ewan ko anong gawin ni Alvin, pwede sigurong by batch na lang dito magpapicture. Bago ako umalis, kasi yung anak ko wala pang lunch. Pati ako. Kami din. Ulitin ko po, maraming salamat. At sa lahat ng nagpadala ng sulat para kay PRRD dyan sa detention unit, maraming salamat sa inyo. Yun po lahat ay nasa bahay niya ngayon. Siguro mga 10 sakong sulat yung nandoon. Tapos mayroon pang isa dito, may bagong sulat, kaya galing kay ma'am. Naubo, wala akong masabi sa dami ng tao. Thank you for loving my father this much, very much. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, lalo na kay VP Inday at sa aming pamilya. Maraming salamat po at ingat tayo at malaki na naman kita ng Hague sa shopping. Thank you po and to the officers and staff of the detention unit. Maraming salamat sa nurses at doctors sa nag-alaga sa kanya. Healthy po siya, medyo tumaba na. Yun lang na medyo hindi naliligo dahil wala siyang katabi matulog. Maraming salamat po. Ayun, oh. Wala silang ganito, di ba? Wala silang ganito eh. Kahit saan pa natin tingnan. Dito lang sa kay PRRD lang nangyari yan eh. Oo, kahit sa ibang bansa. Sa Amerika siguro meron. Oo. Pero dito sa Pilipinas, no? Kay PRRD lang nangyari yan. So ito mga kababayan, ako nararamdaman ko na si PRRD high in spirit, di ba? Sabi naman ni ni Kong Pulong na mataba si PRRD, maliban na lang doon sa mahaba ang buhok, hindi naliligo kasi wala naman daw katabi sa pagtulog. Pero siya ay high in spirit hindi high sa droga. Hindi katulad ng mga idol nila diyan, high na high lagi Halatang halata, kitang-kita ng resulta ng droga, di ba? Humingi pa nga eh. So, ito lang yan. Ang gusto kong sabihin, kahit anong gawin pa nila, kahit anong pilit nilang pagpapabagsak dito sa mga Duterte, wala eh. Hindi talaga uubra eh. Kasi piruin mo, 3 taon na nilang binibira ang mga Duterte. Pero ayan pa rin, yung mga kababayan natin Pilipino, kanya-kanya sila. Pamasahe, pagkain, nag-aambag-ambagan sila para ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. 'Di ba?
So dito pa lang, wala nang naniniwala talaga. Wala nang naniniwala sa kanila. Kasi kung naniniwala sa kanila, mga kababayan natin, number 1 ang mga OFW na maniniwala. Sino ba naman ang maniniwala kung ipagtatanggol mo, kawatan? Di ba? Sino maniniwala kung ipagtatanggol mo, nagdudroga? Oh. Kaya kung napanood nyo, di ba, ang dami nang nagpapakita ng suporta kay VP Sara Duterte. Sa Davao, andon si Kiko Barsaga, si Kung Liviste, si Guanzon, at yung mga kaalyado na tumakbo noong nakaraang eleksyon. Si Respicio, nandun, di ba? So, pumuposisyon na po sila ngayon. At alam ko na nararamdaman na po yan ng kabila. Nararamdaman na nila ang puwersa ni VP Sara. Di ba? Wala pa nga silang ipinantatapat kay VP Sara hanggang ngayon. So, ibig sabihin, takot sila magdeklara. Di ba? Oh. Pero, natotoo dyan, baka wala po talaga silang ipagtatapat kay VP Sara Duterte. Hindi ho ba? Kasi wala Napakalakas ni VP Sara Duterte. Paano mo tatalunin ang isang presidential candidate na may naitanim na yung kanyang tatay? Di ba? Pati nga Ilocano, di ba? Sumusuporta kay VP Sara Duterte. And this time, si Respicio. Di ba? Si Tony Respicio, Vice Mayor, di ba? Nandun sa Davao, nagpakita ng suporta kay PRRD at sinabi niya doon na silang mga Ilocano ay susuporta kay VP Sara Duterte. At galit na galit yung mga kalaban, yung mga supporter ni Marcos, galit na galit. Eto, panoorin po natin. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Kaya nga, Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, nako, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Madayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, pare! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! grabe. Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa'yo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob. Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo bang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba
na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin! At ang iyong buong pamilya! Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Ayun, grabe yun, no? Diin na diin, mga kababayan. So far, dito sa ginanap na Madayaw Davao, Araw ng Davao, itong si Attorney Respicio, yung may pinakamabigat na salita, at siyempre, si Attorney Rowena Guanzon, no? Kahit naman sino kahit ako, kung ako nasa kabila, ang sumusuporta ako sa kabila, magagalit talaga ako kay Attorney Respicio, Yung pagsasalita pa lang niya, talaga nakakabuisit na Mabubuisit talaga kalaban alam mo yung parang nanloloko, pero alam ko sinasadya niya yan. Para lalong mambuisit at buisitin niya yung mga kampo ng kadiliman ng mga magnanakaw. Ikaw ba naman, di ba? Ipahiya mo yung kalaban Ipahiya mo yung kalaban na nagsasabing may solid north, pero ang totoo, wala naman pala talaga. Yung bigat yung sinabi niya na akala ko, i-redeem mo yung pangalan ng pamilya mo, puta dinoble mo pa. Di ba? So, may katotohanan na naman ang sinasabi ni Respicio, di ba? So, pero galit na galit sila dahil bakit daw pinangungunahan ni Respicio yung mga Ilocano, di ba? Mag-isa lang naman siya, ang nire-represent mo lang naman ay Isabela, pero bakit nilalahat mo ang mga Ilocano? Pero ang tanong, meron pa bang sumusuporta or susuporta na Ilocano sa i-endorso ng isang presidente na wala naman nagawa sa bansang Pilipinas? Sige nga, di ba? Kung ikaw ay batino, susuportahan mo ba ang isang kandidato na inendorso ng presidenteng nakaupo kung saan naubos ang pondo at pera ng gobyerno? Di ba? Susuporta ka ba sa isang kandidato na inendorso ng presidente na dumukot sa dating Pangulo? Pinagkanulo ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Di ba? Balik tayo kay Respicio. Mukhang totoo talaga ang sinasabi niya, mga kababayan. Ang Ilocano daw ay kay Sara Duterte. Totoo kaya yun? Malalaman natin yan kung may maririnig tayo magsasalita na Ilocano na katulad ni Respicio. Well, sinasabi nila na hindi naman Ilocano si Respicio, ibanag daw yan, pero siya nagsabi na Ilocano siya, wala tayong magagawa. Di ba? Mas paniniwalaan natin siya. Kasi, the fact na tama naman, tugma naman yung mga sinasabi niya, so wala tayong rason para hindi maniwala sa kanya. Di ba? Pero ang tanong, ang Ilocano ba ay kay BP Sara? Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi ako taga-Bisaya. At hindi rin ako taga-Mindanao. Ano? Lalong-lalo na, hindi rin ako taga-Davao. Nako? Ako ay isang Ilocano. Pero ang sasamahan ko sa 2028, Sino? Sara Duterte. Ayun! Ikaw, sinong sasamahan mo? Yan. Ilocano yan, lagi ko nakikita to, Very vocal to. Na siya ay Ilocano at very vocal na Ilocano siya, pero Duterte susuportahan niya. So paano ba yan? Mukhang totoo talaga sinasabi ni Atty. Respicio. Pero baka sabihin nila, isa lang naman yan, di ba? Isa lang naman yan, at dalawa lang sila ni Respicio. Di dagdagan natin para maniwala ng tao. Eto. Kaming mga Ilocano, pati mga Bisaya, at pati mga Tagalog, Sara Duterte ang aming kailangan. Nako. Para sa 2028, bawat isa ay makakaranas at makakaramdam ng kaginhawaan. Iangat si Sara Duterte para sa 2028
tayo lahat ay makikinabang. Sa Dotalakay, salamat, God bless. Ganda ng baka, oh. Mga baka ko yan. Tabako, ang ganda ng tabako. Kaming mga Ilocano, Ayun, no. Wala. Paano ba yan? Mukhang totoo nga. Di ba? Kasi kanina bago tayo nag-vlog, naganap tayo ng mga Ilocano na nagsasabing susuportahan nila ang kandidato na i-endorso ni Bongbong Marcos Jr. Pero wala pa akong nakita. So although wala pa naman silang ini-endorso, pero dapat ngayon, may mga nagsasabi na ng ganyan. Kasi itong mga supporters ni VP Sara Duterte, very vocal na ako, susuporta ako talaga kay VP Sara Duterte. No, yan nga. Yeah, si Kuya oh. Hindi natin may kakailan, Ilocano eh. May mga tabako, di ba? Saan ba yung mga taniman ng tabako, di ba, dyan sa norte? Di ba? Diyan na maraming tabako, di ba? So, mukhang totoo nga yung sinasabi ni Respicio, ah. Oh. Oh. Baka sabihin, tatatlo lang naman yan. Oo, tatatlo lang naman yan, majority naman ng mga Ilocano kay Bongbong Marcos pa rin sa ikakandidato or i-endorse ni Bongbong. Ito pa. O, sige. Meron pa isa dito. Tingnan natin kung ano sasabihin niya. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Adrian Luxing Figueroa, a registered voter this coming 2028 election. Ay nagpapahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ayan na nga mga kababayan. May isa pa. Ayan ha. Oh. Sabi dyan, saan daw galing? Post po yan galing sa Apari Cagayan FB group. O, di ba? Oh. Totoo talaga. Ay, sinasabi ni Atty. Respicio. Oh. So ngayon, may nakikita ba kayo dyan nagsasabing susuporta sila sa kandidato ni Marcos Jr.? Parang wala pa ata. Kung meron, isend nyo sa atin ang link, papalabas natin. Mukhang takot sila magdeklara eh. Di ba? Mukhang takot sila magdeklara kung sino ang ilalaban nila kay VP Sara. Di ba? Oh. Yung mga pinklawan, naiintindihan natin yan. Kasi yung mga yan, mga bida-bida yan eh. Bida-bida pero wala namang kakayahan na magpanalo ng kandidato sa halalan. Kasi, yung mga tao ngayon, mas naniniwala sa tunay na nagtanim. Yung tunay na nagtanim, sigurado, may aanihin. Di ba? At sino yung nagtanim? Ay, mukhang, ito yun. Ito yung nagtanim. Ay, Tatay Digong, happy birthday. Ano man ang mangyari, nag-isa lang siya. Hindi mapapantayan ng kayo naman yung ginawa niya para sa bansa. Saka, ito man siya ng lahat. Alam ng taong bayan, alam ng taas kung ano yung ginawa niya para sa bansa. So, magpangatatag lang siya. Saka, yun. Nag-isa lang siya, the best sa lahat. Yun! Yun ang may tanim. Kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Anong tinanim ni PRRD? Tinanim ni PRRD kung ano yung mga leadership niya, di ba? Kung ano yung mga accomplishment niya, mga achievements niya, and all that, yun ang tanim. At sino mag-aanin yan? Siyempre, kung sino ang i-endorso niya. Di ba? So, ito mga kababayan, ngayon lang ito nangyari sa Pilipinas. Di ba? Na kung saan, yung dating presidente, so kung tutuusin yung mga Pilipino, wala nang pakialam yan eh. Naging presidente na yan. Kung walang ginawa si PRRD, sa tingin nyo, magsasalita pa yung mga kababayan natin ng ganyan? Sa tingin ko hindi. So, ibig sabihin, mayroon talagang kurot sa puso nila at mayroon talagang nagawa, nakakaiba, si President Duterte. Kaya ganun na lang yung paghanga at pagtitiwala at respeto ng ating mga kababayan sa kanya. So, eto, panoorin po natin ang buong video na ito kung saan ang ating mga kababayan ay nagpapasalamat at bumabati ng maligayang kaarawan sa ating dating Pangulo. Okay? Let's go! Happy birthday, former President Rodrigo Roa Duterte. Nagpapasalamat kami dahil sa panahon niyo po, naging maayos, maganda ang bansang Pilipinas. Yon. At napakalaki po talaga ng pagbabago na nangyari sa panahon po ninyo. At ngayon po na nandyan po kayo sa inyong sitwasyon, lagi po namin pagdadasal na sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at sana po ay makalabas na po kayo
So, happy birthday, good health, stay strong, at laban lang po. Makakalabas din po kayo. Kaya na siya at maging malusog siya at ibalik na yung dati para at least yung mga magnanakaw, mga adik, yung mga korupsyon sa gobyerno. At yung masyadong presyo natin ngayon, mga bilihin, di ba lang mga diesel, bigas, sana bumalik na ulit siya. At sana meron si Sara Duterte. Yung mga buhayan naman tanggalin. Yan! Thank you po. Get well soon. Mahal ka namin. Sana makabalik ka pa ng maayos na lagay. At sana ipatuloy ni Sara yung kasimulan mo. Yun lang. God bless sa'yo. God bless sa Pilipinas. Tay, sana makalaya ka na. Kasi, siyempre, miss na miss ka na ng taong bayan. Yun lang. Iniwish ko lang sana. Happy birthday, tsaka na yun. Nakakapulibad sa akin. Dahil siya lang ang nakagawa yung tawag na maximum tolerance para din sa mga person at saka sa kumbaga na ipakulong yung dapat ipakulong. Sasaludo kay Tatay Dino. Happy birthday, Tatay Dino. Welcome back dahil tatakbo si Sara para sa'yo. Happy birthday, Tatay Digong. Sana makauwi ka na ng Pilipinas. At sana tuloy pa rin yung magandang kalusugan mo, healthy ka lagi, saka umaba pa yung buhay mo. Marami pang mga taon na darating sa iyong buhay. God bless you. Sana makauwi na siya. Oo, tama. Diba? Sana makauwi si Tatay Digong. Siyempre, yan ang pinag ko eh. Sana sa 2028 ang manalo ulit. Sana makalaya na siya, makauwi ng Pilipinas. Love na love namin si Tatay Digong. Bait po na Pangulo yan. Happy birthday, Tatay Digong. Ayun po. Tay, happy birthday. Ikaw ang tunay na presidente. Sana makauwi ka na. Ang pinaka-wish ko lang kay FRRD, sana maging consistent siya sa mga saka pinaka-wish ko sa birthday niya is makuha niya yung katarungan at kaliyahan ko. Happy birthday ko kay former President Rodrigo Duterte. Happy birthday, and then sana makalaya na siya. At sana, at sana bumalik na siya para yung mga makurakot, matakot sa kanya. Oo. Yung mga buhaya ba sa ngayon ay matakot sa kanya pag makalaya na siya. Talagang nanginginig na naman sila. Okay. Saka stay strong. Sana makabalik na siya. At sana uli ang presidente. Para wala nang karasan, walang magnanakaw, walang mandurukot. Birthday po, Tatay Digong, the best presidente na natamaan sa Pilipinas. Mabuhay ka, Tatay Digong, the best ka talaga. I love you, happy birthday. Uy, mag-love you pa! Mababa yung buhay mo, Tatay Digong. Sana bumalik na sa pagka-presidente. Best president pa rin. Sana, by next election for president, sana may Duterte pa rin. Kasi, Yun! maganda naman sana kasi yung mga drugs, na-lesson talaga. Though I am not, hindi ako political, pero masasabi kong the best. Saka happy birthday. Ayun, oh! Wish ko sa kanya good health and sana makabalik pa rin siya sa family. Happy birthday, Tatay Digong. Wish ko na sana maka-uwi ka naman ng Pilipinas. Maging ulo ng Pilipinas sa iyo. Anak, pagkatapos na yung problema natin sa Pilipinas. Sana nasa mabuti siya kalagayan. Saka makapunta yung buhay niya. Makauwi na. Marami na rin kita siya. Mahal ko kasi Tatay Digong. So, ano bang kailangan na support? Kuwan lang. Parating lang ako ng mensahe. Apo. Wish ko ni Tatay Digong sana makakalabas na, makakabalik ka na sa Pilipinas. Yung kalusugan mo, ingatan mo. Sana makabalik ka din sa Pilipinas ng malakas pa.
kalimutan sa magandang mga nagawa sa Pilipinas nung tayo nanungkulan pa ng termino mo nung kapanahonan mo. Love ka namin, Tatay Digong. Naiiyak. Naiiyak siya. Kasi mas maganda yung mga ano niya, mas makakapalan sa mga ano. Kay Marcos kasi parang wala nang nagawa. Umaba pa yung buhay niya man. Para bagay magpapalit na pala ng ano no. Yung anak niya na lang at mamuli ulit. Yun! Happy birthday! Tatay Digong! Idol kita. Idol ko dito yun. Sana makalaya sa maaga. Pero lalaya yan. 100% lalaya. Wala ka po si Bay Sara. Baya mo pa Davao. Happy birthday, Tatay Digong. May you have 4 birthdays to come. And sana makauwi ka na. Happy birthday to Happy our birthday. former President Rodrigo Duterte. I'm proudly from Mindanao. Ayun lang, stay healthy and good. Laban lang. Yun lang po. Makalabas lang siya o pinabo. Makalabas lang siya. Makauwi sa atin. Sana makalabas na si Digong. Kapait naman yan di ba? Sana bumalik siya ng pagka-presidente. Kasi mas maganda yung ano niya dati. Wala nang mga ano. Yan lang. Ay, gusto ko makauwi na siya ng Pilipinas. Tapos ano mensahe niyo po sa kanila? Mensahe ko, palakas ka po. Naantay ka namin mga Pilipino. Yun. Dahil lang sa'yo. Makabalik din ang presidente ulit. Ayan ha. Nakita nyo naman, mga kababayan. Hindi po gawa-gawang kwento yan. Ha? Yan ang sinasabi ko. Yan po ang malaking lamang ng mga Duterte sa mga kalaban. Si PRRD nagtanim. Nag-iwan ng magandang legacy. At naramdaman ng taong bayan yung kanyang panunungkulan. Kaya kung sino man ang kandidato na i-endorso ni PRRD, sigurado, yun ang panalo. At syempre, sino pa ba? Sino pa ba ang i-endorso niya kundi yung anak niya, si BP Sara? Yun ang lamang ni BP Sara sa mga makakalaban niya. Meron siyang ama na naging matino, nag-iwan ng magandang legasiya sa Pilipinas, maraming nagawa. Naging mabuting pinuno ng bansa. Ang daming ginawa ni PRRD na nagpahanga sa mga Pilipino. Andiyan yung pagiging stricto. Pinuin mo mga oligarko na pagbayad nila ng buwis. Mga durugista, halos mawala na. Di ba? Napakaraming infra na natapos. Napapakinabangan natin ngayon. Pero yung kinabibiliban ko kay PRRD, yung pagmamahal niya sa bawat Pilipino, lalo na sa mga bata. Di ba? Kasi alam, kung napanood niyo yun dati, na umiyak siya doon sa mga batang cancer patient, naiyak din ako doon, nakakaiyak yung yung tagpo na yun eh. Kasi doon mo makikita yung tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi lang dahil may pera ka, mayaman ka, makapangyarihan ka, kaya pinakikisamahan ka. Si PRRD lahat pinakisamahan. Mayaman, mahirap, bata, matanda, bakla, lahat pinakisamahan. At itong tagpo na to, ang hindi ko makakalimutan na ginawa ni PRRD. Yung pagmamahal niya sa mga sundalo. Ito. Grabe to. Oo. Yan. Sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsamba lang talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Tatay Digong, sir. Yan po yung... Yan. So ito po mga kababayan, yung sundalo na nabulag yung mata dahil tinamaan ng mga shrapnel sa gera. Pero ganyan po magpalakas ng loob ng isang tao. Yung bibigyan mo siya ng pag-asa, hindi yung bubula-bulahin mo lang na kayo ang mga naghihirap, kayo ang nagluluto ng tuni-tuniladang pansit. Kayo ang sumasakit ang daliri dahil sa mga tamtax. Puta ka na.
Ganyan mag-encourage. Magbigay ng encouragement sa mga tao. Hindi yung bubulahin mo, halatang nang bobola ka, tapos ang babaw pa lang magsasabi mo. Di ba? Kaya ito. Oh. Ito, ulitin natin. Ulitin natin, ha? Wait lang. Ulitin natin. Kung papaano magbigay ng encouragement ang isang tunay na leader at talagang nasa puso yung sinasabi mo. Hindi yung kakabisaduhin mo lang tapos bibitawan mo, talagang magkakaletse-letse yun dyan. Oo. Diba? Ito, panoorin natin ulit. At ito, ngayon mga kababayan, nagtatrabaho pa rin itong sundalo na ito. Na parang dati gusto ata tanggalin to. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, may trabaho pa rin siya. Ito. Sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsambalan talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Tatay Digong, sir, yan po yung mga tagpo na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay. Binabati po kita ng happy birthday, maligayang karawan po sa inyo. At we are praying for you, sir. Maraming salamat po sa itinulong niyo sa amin. Saludo sa iyo, sir. God bless you. Ganon magbigay ng encouragement. Bibigyan mo sila ng assurance. Hindi yung, kayo ang napapagod sa pagluto ng tuni-tunila na pansit. Yung mga daliri ninyo nasusugatan sa tamtax. Oh. That is how you do it. You give encouragement and you give an assurance. Okay, kaya tingnan mo hanggang ngayon. Kahit ngayon si Marcos Jr. Matatakot yan dapat, pero dahil doon sa naramdaman niya na pagmamahal ni PRRD, nagpapasalamat siya. Baka mamaya tanggalin ni Papasalamat kay PRRD. Oh. At yan po, yung isa sa mga tagpo na iniyakan ng milyon-milyon na Pilipino. Yung damang-dama mo yung pagmamahal na walang halong kaplastikan Di ba? So kaya lang ang problema, yung mga men in uniform sana na dapat ay nagpapasalamat kay PRRD, putang ina. Yung pang dumukot sa kanya, si Toring, buwa ka ng inang yan. Oh. Diba? At isa pa, yung mga batang may cancer na inalagaan ni Pierre, grabe. Umiyak nga ako dun Diba? Kitang-kita mo yung tunay na pagmamahal Yung malasakit, pagmamahal sa bawat tao, wala pinipili Kaya hindi question kung bakit mahal si PRRD ng mga Pilipino. Diba? Ang galit lang naman yung kay PRRD, yung mga anak ng, yung may mga kamag-anak na namatay dahil sa droga. Yan, mga drugista, mga drug lord, mga magnanakaw, kriminal, mga kurap, 'di ba? 'Yun ang mga galit kay PRRD. Yung mga hindi gumagawa ng tama, yung mga mapanlamang, yung galit kay PRRD. Kasi dieta sila Nung panahon ni PRRD, diet sila Diet sila sa korupsyon, diet sa pagnanakaw, diet sa droga, diet sila lahat. 'Di ba? At lalo-lalo na yung mga ngayon, na naabutan ng maleta. Hindi naman galit yung mga yan. Yung iba, kaya lang, kung naabutan sila ng maleta, sigurado pag si BP Sara naging presidente, mananagot sila. Oh. At hindi nila gugustuhin na maging presidente si BP Sara. At gagawa sila ng paraan para mapigilan na maging presidente si BP Sara Duterte. Yun lang mga galit na galit kay BP Sara at sa mga Duterte. Yung mga may ginawang masama at katiwalian sa gobyerno. Diba? At gagamit sila ng mga vlogger na malingbing. Katulad nito. Eto. Ayan That's so protective of the Duterte family. Because of my son. All throughout my pregnancy, perfect, great. And then when I gave birth to Tony, he almost died. Wag na siya mahila for 5 minutes. And I prayed to the Lord and I said, Lord, buhian lang yun akong anak. And I promised to pay back every single person that helped me for the rest of my life. Who helped you? Davao City did.
the program of President Duterte when he was mayor did, that was expanded further by Mayor Inday, which is the neonatal support in hospitals, even if you are not a Davaoeño. The medical care that you have in Davao City saved my son. That's why I insisted that when the President asked for me in Malacanang, I said it's buy one, take one. I'm not going without my son. If you're not allowing my son to go, I spoke to SBG and I said, sir, kung dili gid mo abot akong son diha sa Malacanang, I'm not coming. Totoo ang chismis, di ba? Nasa Davao, pag doon ka sa ospital ng Davao, nagpagamot, wala kang babayaran. And that is what Jam Magno said. Nangako pa nga siya, no matter what, na yung tumulong sa akin para mabuhay ang anak ko, ipagtatanggol ko at pasasalamatan ko habang buhay. Susuportahan ko dahil maganda yung ginawa nila, susuportahan ko. Nasaan na yung suporta? Di ba? Sabi ni Jam Magno, yung anak niya, hindi na umiiyak ng 4-5 minutes na. Parang wala nang buhay. Pero dahil kay PRRD, sa programa ni PRRD na pinagpatuloy ni Inday Sara, nabuhay yung anak niya. Walang hiya. Tapos ang sabi niya, pasasalamatan at tatanawan daw niya ng utang na loob yung mga tao na may kinalaman sa pagkakaligtas ng kanyang anak. Tapos ngayon, kalaban na niya ang mga Duterte. Bakit? Bakit kumambyo? Di umano, paldo. Di ba? Bakit ngayon? Bakit ngayon, mga kababayan, bigla siya nagbago? Na imbis na suportahan niya ang mga Duterte, bakit si Romualdez na ang pinagtatanggol niya? Malamang sa alamang, nakikinabang siya. Marami sa tao ngayon na nawawala na, nakakalimutan na yung prinsipyo dahil sa kwarta. Di ba? So ano pa ang magiging dahilan natin na irarason ni Jam Magno kung bakit tinalikuran niya ang mga Duterte at pumunta siya kay Tampaluslos? Halaga naman maniniwala ba kayo na sasabihin niya? Naniniwala kasi maganda at maayos si Martin Romualdez. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo kung sasabihin ni Jam Magno na mas matino si Martin Romualdez kaysa sa mga Duterte? So ito ang pinakamalaking katanungan. Ilagay nyo sa comment section. Bakit kaya bumaliktad si Jam Magno sa kabila ng pangako niya na tatanaw siya ng utang na loob sa mag-amang Duterte? Bakit kaya? Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit bumaliktad siya? Ayan, i-comment nyo dyan sa comment section. But, at the end of the day, whatever they do, to undermine Duterte, para pabagsakin ang mga Duterte, wala na. Wala nang maniniwala Kasi tulad ng sinasabi ko, mas naniniwala ang tao, ang mga Pilipino, doon sa nakita nila at naramdaman kaysa sa naririnig lang nila. Ang pangako, hanggat hindi nagagawa, mananatiling pangako. Pero si Pangulong Duterte, maraming naitanim at ngayon, nagbunga na, napapakinabangan ng mga Pilipino. Sino makikinabang dyan? Sino aani? Walang iba, kundi ang anak niya na susunod na magiging presidente ng Pilipinas, BP Sara Duterte. Wala na makakapigil dyan. Kahit kumontra pa kayo at asahan natin, mga kababayan, kung ano ang ginawa nilang paninira noong mga nakaraan, dodoblehin pa nila yan. Doble na paninira ang gagawin nila sa mga Duterte para mapigilan si Inday Sara na mapunta sa Malacanang. But, try harder. Try harder. No matter what happen, Inday Sara Duterte will be a president after Marcos. Hindi ko alam kung abot ang 2028 basta, ang susunod kay Marcos na magiging presidente, BP Sara Duterte. Okay? Kayo, naniniwala ba kayo? I-comment nyo. So magkita-kita tayo muli mga kababayan. And again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.